Isang matinding sugat ang tinamo ni Blackbeard mula sa dalawang prutas, 3 espada ang kumuha sa buhay ni Big Mom. Ang isang paa ni Law ay tila nasa pintuan na ng pagiging emperor, ang dahilan kaya siya pinabuhay ni Oda ay baka para maging kapalit sa susunod na bakanteng posisyon ng isa sa 4 na emperador. Sa totoo lang, hindi naman nalalayo ang talento ni Law kay Luffy, isipin mo noong nasa Dressrosa pa sila, si Doflamingo ay parang nilampaso lang siya, wala man lang siyang pagkakataon na lumaban. Pero ilang linggo lang ang lumipas, kaya na niyang makipagsabayan sa mga emperador, kawawang Doflamingo. Naging emperor na lang siya sa pangalan, kung makikita niya sa dyaryo ang bilis ng pag-unlad ni Law habang nasa kulungan, baka magulat siya. Ngayon, si Law ay kayang magpagaling, magtanggol, at magbigay ng damage. Sa teamfight, siya ang pinakamahusay na support, at sa one-on-one, siya ay isang magic swordsman. Dati, tinutokso siya ng mga fans kaya na isang naintindihan kung bakit pero ngayon natalo si Law sa kanyang defensa ng walang pinsala kahit ang mga puwersa ni Law emperador na may hockey pero ay parang kaskas lang sa kanya. Hindi naman talaga nakapagbigay ng malaking pinsala si Kid. Ang mga pisikal na atake niya ay hindi man lang makabasag sa bakal na balon ni Big Mom, ang tanging nagawa ni Kid ay ang magbigay ng suporta at panggulo, naubos lang ng kaunti ang lakas ni Big Mom. Halos lahat ng pinsala ay si Law ang nagbigay, ang galing ng kanyang op-op no miinang magising ito. Bawat atake ay tunay na pinsala, direktang sinisira ang mga organo ng kalaban mula sa loob. Sa One Piece, walang nilalang na kayang tiisin ang mga atake ni Law kapag nagising na ito, si Blackbeard, dahil hindi naniwala, ay tinamaan ng isang atake, kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkatalo ay dahil na rin sa kanyang pagiging